Kailangan doon tayo maninindigan sa totoo. Dapat totoo lang. Huwag tayong maniniwala basta totoo lang. O ngayon, gusto nyong malaman totoo, mga kapatid? Ang totoo nasa Biblia. Hindi ka manghuhula, hindi ka mangangapa. O sabi nung iba, yan kang Biblia na yan, lipas na yan. Hindi lipas yan, ano? Yung hindi mo pa natutuklasan, nandyan na eh. Ha? Even before the world was discovered to be round, it is already in the Bible. As early as 2,600 years ago, the Bible tells us an account that the earth is round. Mga kaibigan, sa oras na ito, tayo na naman po ay magbigay ng reaction video. Ito po ay Bible exposition ng ating kapatid na Eli na kung saan sari-saring katanungan ang ating malalaman at matutuklasan kung ano po yung mga kasagutan. Napakaganda po ito mga kaibigan sapagkat ito po ay old Bible exposition pero napakarami ka pong matutunan po rito. Ito'y naganap doon po sa Iloilo City anong araw mga kababayan. So, para hindi na po tayo magluwat, mapakinggan natin yung mga napakagandang mga katanungan at lalong-lalo yung kasagutan ng ating kapatid na Eli para maliwanagan po tayo tungkol po sa mga bagay na dapat nating malaman na gumugulo sa ating mga isipan. Narito na po mga kaibigan, umpisa na po natin. Meron po tayong kanya-kanyang mga interes sa buhay eh. Hindi po nawawala yon. Kaya lang siguro kung makakapag-advise kami ng isang bagay na mahalaga, sana po sa tao, sa mundo, ang ating priority yung bagay na pangkaluluwa. Ang atin po ngayong sosyedad, ang kanyang, there is a very big vacuum in our society, in our way of lives. Ito po yung isa sa mga napakaganda sa hangarin ng ating kapatid na Eli na dapat na matutunan po o magayain ng ibang mga mangangaral dahil ang iniisip niya po yung kapakanan ng mga nanonood. Hindi lamang po yung para sumikat siya, kundi gusto lamang po niya na ang mga tao ay matuto sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa pananampalataya, na isang bagay po na napakahalaga sa buhay ng isang tao. Pagdating po sa tinatawag na spiritualism, marami po ngayon ang mga ideolohiya, mga paniniwala na alam mong mali, outright mali. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa, wag po kayong magagalit. Sa susunod pong mga oras, kung tatagal kayo ng 2 o 3 oras, mag-uusap po tayo ng totoo. At gusto ko po kayong i-acquaint o bigyan ng eye view or bird's eye view sa pag-uusap na ukol sa totoo. Ang totoo po kasi isang pag-uusap na or regardless of our profession, yung totoo yun. Yung totoo, hindi po yun maaaring magkaroon ng reserbasyon para sa kahit kanino. The truth does not respect persons. The truth respects the truth only. Pakinggan nyo sa 2:11 ng Roma, ganito ang ating mababasa sa Hiligaynon. Kaya ang Diyos walay ginapasulabi sa mga tao. Ayan, sa English, ang sabi ron, For there is no respect of persons with God. Pagka po pag-uusap ang Panginoon Diyos, pantotoo, kahit na ba mayor ka kung mali ang ginagawa mo magagawa natin? Dahil ba mayor ka, iaatras ko na yung totoong sasabihin ko. Siyempre, pag totoo, huwag po kayong magagalit mga kapatid. Actually, maraming mga mangangaral, mga kaibigan, na kung bantog po yung tao o mataas, no, mayor, gobernador o miski barangay kapitan lang, mga kaibigan, ang isang pastor ay natatakot na siya magsabi tungkol po sa mga bagay na dapat mapakinggan sana ng isang tao. Maraming ganon. Sa loob naman po ng iglesia, kung sino po yung maraming maibibigay o maraming naibibigay, yung
pastor o yung mangangaral, mga kaibigan, ay medyo takot na po siya. Magsabi, baka masaktan, lumayas. Na yan po ay isang bagay na hindi po dapat, mga kaibigan, sa isang mangangaral. Gusto ko lang ipakita sa inyo na although mahirap tanggapin yung totoo ko minsan, it hurts. No? Pero totoo yun eh. Under any condition, we must accept the truth as the truth. Walang pagbabawas, walang camouflaging, o kaya lalagyan mo ng, alam nyo, yung cosmetic sometimes, nakakapagpaganda yan eh. Yung teacher ko, ang ganda-ganda nung pumasok sa school. Inabutan kami, nag-ano kami yung, meron ho kaming rehearsal sa field. Mamayang konti, biglang dumilim, umulan. Pagkaulan, pumangit na yung teacher namin. Kasi nakatis siya nakatis yung buhok na ginaganon, yung ginugulo nung araw, uso yun eh. Tapos nilalagyan ng spray net, malaking malaki. Tapos naka-eyebrow pencil siya. Nung umulan malakas, punas di niya nalalaman, wala na pala siyang kilay. Lumabas, ang pangit eh. Nawala yung mga makeup eh. Yun, ang totoo po kasi, totoo yun eh. Kahit sabihin kong pangit ako, totoo naman yun eh. Diba? Ang nagsabi lang namang maganda ako, nanay ko eh. At yun naman talaga ang katangian ng mga ina. Kahit pinakapangit yung anak niya, maganda pa rin ang anak niya. Hindi ba ganon? Pero sa iba, hindi maganda. Pero sa nanay, maganda. Ibig ko lang pong sabihin, yung totoo, wala pong nirirespeto yun. Parang Diyos, God has no respect of persons. Ibig sabihin, baka naman ang maisip nyo, ang Diyos hindi marunong gumalang sa tao. Yung salitang God has no respect of persons, He is not a respecter of persons. Impartial siya. He does not practice partiality, na pag mayaman ka, iba ang trato sa'yo, pag mahirap ka, para kang baliwala. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, mayaman, mahirap, pare-pareho lang po ang trato niya sa tao. Pag tumingin ng Diyos, kay mayamang ka, ang bango-bango mo, ito naman ay mabaho-baho dahil walang pambili ng sabong mabango, pag tinignan kayo ng Diyos, pareho lang kayo. Pero sa totoo lang, sa mga tao, ganun ang nature nila. No? Yun ang ating nature, mga tao. Hindi natin may tatanggihan na lahat ng mga tao meron kanyang klaseng pagtingin na kapag medyo mababa yung tao, nagaganap po yung discrimination kung minsan. Yan ang totoo, mga kaibigan. Ganyan po ang totoo. Pero alam nyo, sa mundo ngayon, mahilig na tayo sa hindi totoo. Ayaw na natin ng totoo. Maaari sabihin sa akin, bakit mo naman sinasabi, Brother Eli? Hindi ba mahilig tayo sa pelikula? Hindi totoo yun eh. Kunyari, mabait siya, pero salbahe siya. Yun namang isa, salbahe, pero mabait siya. Ginawa lang siya salbahe dahil kontrabida siya. Marami na ngayon po sa mundo, hindi totoo. Manood ka sa television, hindi na rin totoo. Mga plastic na, marami na, pati bulaklak ngayon, hindi na totoo. Parang totoo, pero hindi totoo. Parang alam nyo ba nung araw yung kantang Paper roses, paper roses, oh how real those roses seems to be, but they're only imitation. Like your imitation love for me. I thought that you would be a perfect lover. It seems so full of goodness at the start, but like a big red rose that's made of paper, there isn't any sweetness in your heart. Paper roses, paper roses.
real those roses seem to be, but they're only imitation, like your imitation love. Nahalata ko yung mga kasingitan ko eh. Oh. Mumukha yung bibig nila. Oh. Yung mga bata, wala atang alam doon sa mga kanta na yun. Eh, no? Pero, totoo po merong paper roses. Meron totoong roses, pero merong paper roses. They seem to be just like the real roses. But there's something in the real roses which cannot be imitated by the paper roses. The paper roses. What? The scent. The scent is not there. Although it may look like a true rose, but the scent is not there. Ganun lang yun, mga kapatid. Eto po. Kaya ko sinabi sa inyo na ang tao ngayon, ang ating society, marami nang hindi totoo sa atin. May totoo eh. Ang isang totoo, eto po. Eto, isang totoo ito. Kahit po hindi kayo naniniwala yung iba, totoo ito eh. Alam niyo kung ba totoo ito? Siguro alam niyo ang bansang Amerika, mga kapatid, ay 200 taon na po mahigit ang konstitusyon ng American government, ng American society. Lahat po ng presidente ng Amerika, naniniwala po dito eh. Ang katunayan dito sila sumusumpa eh. So help me God. Kung mahigit pong 2,000 ang relihiyon sa mundo, 3, 4, 5 lang ang hindi naniniwala sa Biblia. So kung pag-uusap totoo, ito po totoo ito. This is a generally accepted fact. That the Bible contains the truth about God, about soul, about spirituality, about anything that is true. Ang totoo, pati siyensya, nandito na po eh. Pero naniniwala ba kayo ngayon, meron ng ayaw ng Biblia? Pag meron ka raw gustong malaman, wala na Biblia. Dati nung mag-umpisa siya, Biblia dala-dala niya. Ngayon ayaw niya na Biblia. Ang gusto niya na ngayon, huwag ka na magtatanong ng verses. Pag nagtanong ka, you are a son of the devil. Kaya Si Kibuloy po yun, mga kaibigan. pag meron ka raw gusto malaman, tanong mo lang sa kanya. And discard the Bible, sa kanya ka na lang magtanong. Can you accept that fallacy? Hindi ko lang po kayang tanggapin na sasabihin mo, pag humihingi ng talata, son of the devil? Magtatanong sa'yo kung anong talata, son of the devil. Ano ba ako? Brother Eli, ang Diyos po ba ang gumawa sa tao? O tayo ba'y nag-evolve? Did we evolve or were we created by God? Sabi ko, we are created or we were created by God. Anong verse? Sabi ko, tanong mo sa akin, anong verse? Sasabihin ko sa'yo, you are a son of the devil. You are asking for verses. Matatanggap niyo ba yun? Natural, dapat tanong mo verse, may batayan. Di ba? O kumakanta ka, anong batayan? When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first 3 notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, D, a drink with jam and bread. That would bring us back to Do, Do, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Ganon eh. Pag magkakanta ka, dapat marunong ka lang. Do, mi, mi, sol, sol, re, fa, fa, la, ti, ti.
Do, mi, sol, re, fa, la, ti, when you knows to sing, you can sing most anything. Pag alam mo pala yung nota, mag-aaral ka music, anong pag-aaralan mo? Di ba do, re, mi? Mag-aaral ka ng arithmetic, anong pag-aaralan mo? Di ba 1, 2, 3? Mag-aaral ka ng grammar, anong umpisahan mo? Hindi ba ABC? Di ba? May batayan eh. Lahat may batayan. Pagdating sa relihiyon, ang batayan, Biblia. Oo, tama po yun mga kaibigan. Pero itong itong mga Iglesia Katolika, hindi po Biblia ang batayan. Hindi po Biblia. Ang batayan po nila ay tradisyon, at saka Google, and kumuha din sila kaunti sa Biblia. Pero ang talagang batayan po nila, lalong-lalo yung kung sino po ang nagtatag ng kanilang iglesia ay doon sa Google. Hindi po sa Biblia ang batayan po nila. Ang salita ng Diyos, tinatanggap lahat ng mga pastor ang Biblia. Pakinggan nyo ang sabi ng Diyos. Hagay 2:11, pakilagay sa screen. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Utos ba yung magtanong? Kanino ka magtatanong? Hindi ba sa mga ngarap? Sa saserdote? O, Englishin natin. Thus saith the Lord of hosts, ask now the priests concerning the law, saying, if you have something to understand or you have to know with regards to the law of God, sino tatanungin mo? Mga saserdote, mga mangangaral. Sabi ng Diyos, magtanong ka eh. Kaya nga ating pamagap, itanong mo kay... nagpapatanong ako kasi hindi ako natatakot matanong. Utos kasi ng Diyos yun na tao magtanong. Utos po ng Diyos yun eh. Magtanong ang tao eh. Pagka ayaw mong patanong, may tinatago ka. Ako, wala akong tinatago. Gusto nyo yung magtatanong ngayon. Ba't ako matatakot? Wala naman akong ginagawang masama. Ano tatanong mo? Tatanong mo ba sa akin, banal na halik? Nasa Biblia yun eh. Ba't naman ako matatakot? Sagutin sa'yo eh. Nasa Biblia yun eh. Ano ba tatanong mo sa akin? Yung abuloy? Huwebes? Ikinalulungkot ko, walang abuloy yan ng Huwebes sa Biblia. Wala yun. Yung Santa Cena, may abuloy. Wala sa Biblia yun. Maduduling ka kababasa ng Biblia, walang abuluyan ng Santa Cena. Ano ba yung Santa Cena? Santa, banal. Cena, hapunan. Di banal na hapunan? O tingin ka sa Biblia kung may banal na hapunan na may abuluyan. Wala. O yan. Diyan magkakatalo eh. Diyan tayo huwag kayong magagalit. Unang-una, sabi ko sa inyo, ang arithmetic may batayan eh. Dapat marunong ka nung addition, subtraction, multiplication, and division. 4 times 4, 16. 16 divided by 4 equals 4. So may relasyon pala yung division at saka multiplication. It will be just something like a play of numbers. Ang arithmetic po, eksakto. Di po ba? Arithmetic is an exact science. Pagdating sa Biblia, eksakto rin ang Biblia. Mas eksakto sa arithmetic. Naniniwala kayo, ang Biblia, may daladalang arithmetic o mathematics na eksakto? Babasa po. Sa 13:18 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Here is wisdom. Sabi ng Biblia, let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man, and his number is 666. Tanyo, ang Biblia eksakto eh. May arithmetic eh.
Mas eksakto pa nga sa arithmetic ang Biblia. Kasi sa arithmetic, pumapaltos din tayo. Siguro may mga nag-aaral naman dito. Hindi ba, to find the circumference of a circle, kailangan mo, alam mo yung diameter multiplied by pi, which is 3.1416. Di ba ganon? Di ba yun ang pi? Pero hindi mo magagamit yun in large numbers. Papalpa ka na, hindi na eksakto. So yung 3.1416, papalitan mo ng to get an exact number of large numbers using the pi, it is not anymore 3.1416. It is something like 3.14159265358979323846. See how so great a number is involved pag malalaking kwentahan. Pagka konti lang, halimbawa, ang isang circle, maliit lang na ganyan, ang kanyang diameter is 4 feet. Be 4 feet times 3.1416 and you will get an exact figure. Pero pag malaki-laki na po, when it is more than 7 digits ang number, hindi mo na pwedeng i-apply 3.1416 eh. Kaya masasabi ko, ang arithmetic man kung minsan, eksakto na, kumakabuse pa. Pero pagdating sa Biblia, eksakto po yan eh. Eksakto yan to the millions and to the billions and to the trillions, and that we will prove. Ibig ko lang ipakita sa inyo, sa pag-aaral po ng totoo, we have to accept sometimes, gusto nating, pag hanapin natin totoo, titingnan po natin alin ba talaga yung totoo, aalisin mo yung reservation eh. Hindi dahil sa ikaw mayaman, di na ako kikibo. Kailangan kahit mayaman ka, pag totoo, sasabihin ko sa'yo. Kahit masasaktan ka sa akin, halimbawa, siguro may mayaman naman dito ngayon, ano po? Granting na may mayaman. Sabi ng Biblia, ang mayaman, wag po kayo magagalit yung mayayaman, ho? Baka kayo magagalit. Sabagay, kahit magalit kayo, pakialam ko, di naman tayo magkamag-anak, di ba? Basta gusto ko lang masabi totoo 28:11 ng Kawikaan. Ang mayaman ay pantasagan ng kanyang sarili, ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Sa English, ang sabi, the rich man is wise in his own conceit. Sa kanyang huna-huna, ang mayaman, kala mo, alam niya na lahat. Kala mo, the best na siya. Kasi damo siya, pera man eh. Damo pera, damo kayamanan. Akala niya, tama siya lagi. Pag mayaman siya, siya lagi ang tama. Siya lagi ang totoo. Pero hindi totoo siya. Ang totoo lang, marami siyang pera. Ganon. Pareho lang naman mayaman, mahirap eh. Maganda lang damit mo. O kaya, may pabango ka lang na inispray. Ang mahirap, amoy pawis. Ikaw, amoy pabango. Mas gusto ko na yung amoy pawis. Tanong niyo sa akin kung bakit. At least yung pawis natural. Yung amoy mo galing sa balyena. Di ba? Ibig sabihin, peke po. Ang bango mo nga, galing naman sa balyena. Gusto ko na yung amoy pawis. Alam niyo yung pawis ng tao, may pheromone yun eh. Ewan ko, naranasan nyo na yun. Napamahal sa'yo mister mo, pati amoy niya gustong-gusto mo eh. Nag-iimit ng pheromone yun, kaya naa-attract eh. Pati yung pawis ng mister mo, you love that scent. Di ba? Pero pag ang gusto mo, yung amoy ng pabango, mahal mo balyena. Kasi galing sa balyena yung karamihan pabango dyan eh. Ano ibig ko sabihin mga kapatid? Baka naman natatawa kayo, yung pong pabango galing sa ungkwento yun. Kuminsan galing sa balyena yung ginagawang ungkwento ng pabango. Ngayon, ibig ko lang ipakita na sa pag-uusap po natin, huwag kayong magagalit pag totoo. Bawa, may babasahin ako. Tingnan nyo kung totoo ito. 115:4:8 ng awit. Sa hiligay no. Ang ila mga Diyos-Diyos, mga pila, kag bulawan. Tatamaan na naman po dito ni Darwin Gitjano at saka si Jando, no? Kasali na dyan si Jared. Tatamaan na naman sila dito, mga kaibigan. Buhat sang mga kamot sang mga tao. Ayan. Kanino buhat?
Kamot sa mga Sino ka nagabuhat? Buhat sang kamot sang mga tao. Hindi naman kamot ng baboy o ng babo. Hindi naman kamot ng ibon ang gumawa niya. Ang kamot ng tao. O, anong nangyari? Tuloy. May mga ba sila, apang wala nagahambal. May mga mata sila, apang hindi makakita. May mga dulunggan sila, apang hindi makabati. May mga ilong sila, apang hindi makapanimaho. May mga kamot sila, apang hindi makauyat. May mga tiil sila, apang hindi makalakat. Kag wala sila nagahambal paagi sa ila tutunlan. Ayan. Totoo po ba yun? Totoo po yun mga kaibigan kasi sa panahon natin, hindi lang yung mga ripulto talaga ang may mata na hindi nakakakita, may ilong, hindi nakakaamoy. Hindi lang yung mga ripulto na inanyuan na ginagawa ng mga Iglesia Katolika. Ang katunayan mga kaibigan ay marami pang mga tunay na tao pero parang ribulto. Diyan na nga lang po sa ating gobyerno ay maraming ganyan mga kaibigan no? Meron silang tenga pero hindi sila nakakarinig. Bakit? Yung mga talaga nangangailangan ng hustisya hindi napapakinggan meron silang mga mata pero hindi sila nakakakita. Hindi nila nakikita yung katotohanan. Ang nakikita nila yung pera na kailangan nilang ikurap, mga kaibigan. Maraming mga Diyos-Diyusan o mga rebulto na espiritual dyan po sa ating gobyerno, mga kapatid. At minsan, pati rin sa mga relihiyon ngayon. Pati rin sa mga relihiyon. Maraming mga wala ka man na itayo na rebulto na imahen o inanyuan na gaya ng ginagawa ng mga pagano at ng mga Iglesia Katolika. Miski ikaw ay walang rebulto, kung hindi mo naman alam o hindi ka naman nagsasalita ng katotohanan, para ka na ring rebulto na may bibig ngunit hindi nakakapagsalita. May mata pero hindi ka nakakakita. Bakit? Kasi hindi mo naman sinasabi ang katotohanan. Maraming ganun mga kapatid. Meron ba talagang may kamot, hindi naman nakakagawa? May tiil, hindi naman nakakalakad. Hindi naman nakakalakad. Meron silang bakba, pero Wala nagahambal. hindi nga nagahambal. Totoo po yun. O kayo na mag-isip kung sino yun. Yung iba nga, ang tawag nila ron, mama Mama. Yung iba naman tawag nila, papa. Ano? Basahin natin sa Jeremias 2. Nga nagasiling sa kahoy, amay ko ikaw, kag sa bato, ginanak mo ako. Tenyo, merong nagsisiling sa kahoy, amay ko ikaw. Papa Jesus. Totoo hindi? Meron silang tiil, di sila nakakalakad Kaya para sila makaalis sa lugar, sometimes kailangan mo silang basahin natin sa Bible. Magagalit kayo sa akin pag hindi sa Bible Pag binasa sa Bible, hindi kayo dapat sa akin magalit. Magalit kayo sa Bible nyo. Di ba? Basahin natin ang G-stress ng Jeremias. Kay ang mga palatukuran sa mga katauhan. Nagtataka lamang po kasi ako mga kaibigan sa mga miyembro ng Iglesia Katolika, bakit hindi nila nakikita? Para na rin silang Diyos-Diyusan o para na rin silang mga ribulto. May sinasabi kasi sa Biblia na yung mga larawang inanyo ang Diyos-Diyusan, nakakahawa yan mga kaibigan. Kaya maraming mga ganyan na miyembro po ng Iglesia Katolika. Meron silang mata pero hindi nila nakikita ang katotohanan. Meron silang tenga pero hindi sila nakakarinig ng katotohanan kasi ayaw naman nilang pakinggan at paniwalaan. Kadayawan,
Kahoy lamang ini nga ginpulod sa talon. Buhat sang mga kamot sang panday nga may wasay. Ginaadornuhan nila sing pilak kag bulawan. Ginapaligod nila ini sa mga lansang kag sa mga palo. Agud nga hindi magiyo. Kaangay ang ilang nga Diyos sang palma nga tinorno. Kag wala nagahambal, kinahanglan nga dalhon sila, kay hindi sila makalakat. Ayun, kailangan dalhon, kaya hindi sila makalakat. Kaya ngayon, pag dinadala, magastos naman. Meron pang may mosiko pa di ba? Para makaalis sa lugar, kailangan dalhon. Ha? Para hindi kasi makakalakad May tiil, hindi makalakad. Huwag kayong magagalit. Nasa Biblia yun Kanina sabi nyo, tama ang Biblia. Ngayon, galit na yata kayo sa akin Tama yun. Nasa Biblia yun. Huwag po kayong magagalit. Pag totoo, huwag tayong magagalit. Dapat marunong tayo talaga ng totoo. Yung totoo lang. O ngayon, handa na po kayo mag-usap tayo sa totoo, mga kapatid. Totoo na sa Biblia. And I say it unto you that the Bible or religion or things that pertains to God and holiness is an exact science. Ang Biblia po ay isang exact science. Wala po akong siguro kung gusto nyong itry, hindi ako naniniwala na ang relihiyon, sabi ng iba, yan ay karelihiyon, walang kwentang usapan niya. Bakit daw po walang kwentang usapan na relihiyon? Kasi ang relihiyon pag pinag-usapan, walang katapusan. Meron Wala raw katapusan, meron po. Hindi mo malaman kung sino tama. Meron malalaman mo. Hindi pwedeng hindi mo malaman. Eksakto po ang Biblia Ang katunayan ang Biblia, eksakto, 22:18 ng Apokalipsis. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Basahin natin sa Hiligaynon niyang kapatid. Ako nagapaandam sa tagsakatawo nga nagapamati sang pulong sang tagna sining tulunan. Kun ang bisan sino nga tawo magdugang sa ila, ang Dios magadugang sa iya sang mga kalalatan nga nasulat sa sining tulunan. Kag kun ang bisan sino nga tawo mag-iban sa mga pulong sang tulunan sining tagna, ibanon sang Dios ang iyabahin sa kahoy sang kabuhi kag sa balaan nga banwa nga nasulat sa sining tulunan. Kita nyo, eksakto Biblia. Ayaw ng Diyos dagdagan, ayaw niyang bawasan. What does it mean that when the Bible say, you must not add or you must not deduct or subtract from it? Ibig sabihin, eksakto yan. Pag binawasan mo kasi yan, hindi na tama. Pag dinagdagan mo, hindi na rin tama. Parang ganito mga kapatid, scientifically speaking, if the earth will be a little farther from the sun or a little nearer to the sun, then it cannot be as it is now. A little farther, then we will all freeze. A little nearer to the sun, then we will all melt. We will all be consumed by fire. Ngayon sa panahon natin, napakalalaking forest fires ang nangyayari sa mundo. Yung pong forest fire sa Africa, wala naman pong pinag-umpisahan sigarilyo yun Dito sa atin yung sigarilyo tinatapon, pinag-uumpisahan ng sunog. Sa Africa, yung mga kagubatan doon, wala naman nagsisindi ng sigarilyo ron ba't nasusunog? Matindi na kasi init Diba? Matindi init.
because of the heat of the sun, very fragile na yung yung combustible materials Sandali nagsisindi. Ano ibig ko pong sabihin? Ang mundo, dalhin mo ng mas malapit sa araw, delikado. Ilayo mo naman ng mas malayo, magyeyelo na tayong lahat dito. We will freeze. Ibig ko sabihin, eksakto lang yung araw, yung layo ng earth sa araw, eksakto lang po yan. Sa siyensya, kailangan that distance must be maintained. Kaya hindi umaalis ang mundo ron Iikot siya ng ikot sa araw. Doon siya ron, the same path ang tinatravel niya in space to maintain its position in space. Ang Diyos pong gumawa niyan ay eksakto. Ano palagay niyo yung kanyang turo? Hindi eksakto? Iba-iba? Yan po yung mga patunay, mga kaibigan, na talagang ang Diyos ay napakatalino. At yun po yung nagpapatunay na mayroon talagang Diyos na naglagay, nag-ayos sa mga bagay-bagay na nilalang o nilikha, na hindi po tulad sa mga sinasabi ng mga scientist o yung mga atheist na walang Diyos, basta na lang pumutok yung Big Bang na sinasabi nila, Big Bang Theory, na basta na lang lumitaw ang mga tao, mga hayop, mga punong kahoy, yan. Pero kung titignan mo yung ayos, tayo na nga lang, mga tao, mga kaibigan, ay napakaganda yung pagkaayos ng ating pagkatao kung saan nakaplastar yung mga yung kamay, paa, mata, ilong, tenga, lahat-lahat, mga kaibigan, kung paano nandun at may halaga lahat sa ating katawan. Napakatalino po yung nag-ayos na walang iba kundi ang Diyos. Yan po ang pinag-uusapan natin ngayon. Kailangan po eksakto. Pag sinabi na Santa Cena sa umaga, mali yun. Ang Santa Cena, banal na hapunan. Pag hapunan, saan ginaganap? Di ba sa gabi? Saan ka nakakita na nag-Santa Cena, naghapunan sa almusal? Ang katwiran po ng mga iglesia ni Cristo dyan, mga kaibigan, ay yung sinabi ni Cristo na gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yun lamang po yung kanilang kinuha, kaya kahit anong araw, kahit anong oras, kahit anong gabi o umaga nila gagawin, ang importante, gagawin mo yun para maalala mo lang daw yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kanilang katwiran, mga kaibigan, mga kababayan. Pero alam nyo po, yung Santa Cena na sinasabi nila, yun po ay simboliko lamang po yun, na yung tinapay, isinisimbolo niya yung katawan ni Kristo. Kaya ang importanteng gawin mo, kung kakain ka ng tinapay bilang simbolo ng pagkain sa salita ng Diyos, miski hindi ka makakain ng tinapay, basta gawin mo yung isinisimbolo na yung pagkain ng salita ng Diyos. Yun ang importante, hindi yung pagkain ng tinapay na yun ginamit lang ni Kristo bilang illustration, mga kaibigan. Wala sa isip yun. Sana hindi po ganun tayo. Pag totoo, doon tayo sa totoo, kay masaktan ka, kay masaktan ng tatay mo, kay masaktan ng nanay mo, basta totoo, kailangan doon tayo maninindigan sa totoo. Dapat totoo lang. Huwag tayong maniniwala, basta totoo lang. O ngayon, gusto nyong malaman totoo, mga kapatid? Ang totoo nasa Biblia. Hindi ka manghuhula, hindi ka mangangapa. O sabi nung iba, yan kang Biblia na yan, lipas na yan. Hindi lipas yan, Yung hindi mo pa natutuklasan, nandyan na Even before the world was discovered to be round, it is already in the Bible. As early as 2,600 years ago, the Bible tells us an account that the earth is round. But it was only seen by cameras from the Apollo 11 spacecraft that the earth is round in 1969. Noon lang nakakuna ng retrato na buong-buo ang mundo mula sa buwan, nakuna ng retrato, buo pala ang mundo'y bilog.
Pero 2,600 years even before the birth of Christ, nakasulat na sa Biblia, hindi pa naiisip ng tao, the earth is round. 40:22 of the book of Isaiah says, it is He that sitteth upon the circle of the earth. So the earth is round. God seated upon the circle of the earth. That is the prophecy of the book of Isaiah, which was written 600 years before the birth of Christ. O, hindi ba totoo ngayon yan? Hindi ka pa nga pinapanganak, nasa Biblia na yan, paano naging luma ang Biblia? Ang Biblia, lahat ng impormasyon sa katotohanan nandyan. Gusto nyong masubok ngayon, mga kapatid? I'm subjecting myself to your scrutiny. Itanong mo kay Soriano, kapatid. Meron ba tayo magtatanong? Marami po. Marami? Umpisahan na natin. Marami pala eh. Sige, umpisahan na Sige po natin. po. Tingnan natin kung gaano katinding magtanong ang mga taga Iloilo. Introduction pa pala yun, mga kaibigan, ng kapatid na Eli, pero napakahaba na po. Pero ganun pa man, napakarami na po tayong natutunan sa kanyang paliwanag. So sa oras na ito, datako na po tayo sa tanungan at sagutan. Mga kababayang malalambing, ang mga Ilonggo malalambing, galit na, malambing pa rin. Ganon na mga Ilonggo, galit na pero malambing pa. O, tingnan po natin kung ang mga Ilonggo mababait o mababagsik kung magtanong sa Biblia. Umpisahan na po natin. Sige po. Unahin natin si Oscar Loro, isang Roman Catholic. Totoo bang nag-register noong unang panahon ang mga santo tulad ni na San Isidro, San Vicente, Nuestra Señora de Candelaria, yung aming masugid na kondonsaro? Hindi natin masisisi kung ganyan ang tanong itong miyembro ng Iglesia Katolika kasi yan po yung itinanim, itinatak sa isip ng mga pari sa kanilang mga miyembro na hindi sa Biblia kumukuha ng patunay kundi sa kasaysayan. Kaya hindi po natin masisisi kung ganyan ang tanong itong Iglesia Katolika na miyembro. Yan lang po. Alam mo kapatid, alam nyo kung kailan nagkaroon ng mga santo-santong tinatawag, yung Santo Domingo, etc. Mga kalahatian na po ng ating panahon yon, mga 13th century. Kung titingnan nyo po yung archaeology, yung naghuhukay ng mga artifacts, wala silang nahuhukay pa na kasing edad nung panahon ni Kristo. Ang napaghuhukay nila, dito lang mga 7th century, 8th century, 11th century. Ang katotohanan, si Santo Domingo, nung ika-12 siglo lang lumitaw po yun eh. Meaning, later lang ito eh. Mga huli, nung umpisa po, wala namang mga santo-santo na mga kinikilala. Wala po. Lahat po ng Kristiyano noon, kinikilala mga santo, pero walang ribulto. Bawal po kasi gumawa ng mga ribulto na yan eh. Bawal ng Diyos yan eh. Basahin po natin sandali. Sa 5:8 ng Deuteronomio, pakilagay sa screen. Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban. O kun ano nga kaangay sang bisan ano nga butang nga yara sa langit sa ibabaw, o kun yara sa duta sa idalom, o kun sa tubig sa idalom sang duta. Dili ka magyaob sa ila, o kun mag-alagad sa ila. Kay ako, ang Ginoo nga imo Dios, maimon nga Dios, nga nagaduaw sang kalautan, sang mga ginikanan sa mga anak, kag sa ikatlo, kag sa ikapat nga kaliwatan sang mga nagadumot sa akon. Bawal po ng Diyos yun eh, yung gagawa ka ng mga larawan, mga santo-santo na yun. Mali po yun. Brother Elip, wala pong nag-register na mga San Vicente noong araw, San Isidro, wala. Sa panahon po ng mga apostol, wala. Hindi naman po kasi Biblia ang nagtala sa mga santo ng mga Iglesia Katolika eh.
kundi sa history nila mga kaibigan, na yan ay haka o kathang isip lamang po nila, na ang palusot nila gumawa daw sila ng mga rebulto ng mga sinaunang Kristiyano bilang respeto at pag-alaala nila sa kanila. Pero alam niyo mga kaibigan, miski walang santo o walang imahen o rebulto, bakit hindi mo ba maalala ang Panginoong Jesucristo? Hindi mo ba maalala ang mga santo o yung mga apostol? Kung wala kang gagawin na rebulto, na iyon pa naman ang kabilin-bilinan ng Biblia, na huwag kang gagawa para sa iyo. Kasi hindi naman para sa Diyos yun Kasi kung para sa Diyos yun, kung importante talaga yun, dapat sana ang Diyos ay pinag-utos niya na dapat kang gagawa nito. Na dapat yung mga sinaunang Kristiyano ay igawan mo sila ng rebulto para ipasa-pasa mo sa iyong mga anak para maalala nila. Dapat merong ganun. Pero wala mga kaibigan, kasi ayaw ng Diyos na meron tayong titingalain tungkol sa pananampalataya. Ayaw ng Diyos na meron tayong titingalain na mga mangangaral sa Diyos tulad ng mga apostol, kundi ang Diyos lamang mga kaibigan. Ayaw niya na meron tayong titingalain. Katulad ni Cornelio, nung pagbigyan niya ng respeto o paggalang si Pedro dahil siya ay alagad ni Kristo, gustong igalang o gustong sambain, purihin ni Cornelio, hindi bilang Diyos, no? Kasi si Cornelio naniniwala sa tunay na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Yun po yung pinapaniwalaan ni Cornelio, na ang Diyos ay espiritu. Pero bilang pagrespeto niya at paggalang niya kay Pedro, lumuhod siya para irespeto. Pero ayaw ni Pedro mga kaibigan, kasi gusto niya sa Diyos ka lang sumamba o magpuri. Kasi tayo mga kaibigan, tayo ay tao tungkol sa pananampalataya ito. Pero kung tungkol naman po sa ating bayan, tulad ni Rizal, walang problema kasi hindi naman tungkol sa Diyos yan Hindi naman tungkol sa pananampalataya. Kaya bawal na bawal po. Pero ipagpipilit pa rin ng mga Iglesia Katolika, mga kaibigan. Wala tayong magagawa, no? Sunod po natin si Mr. Jaime Dichupa, isang Roman Catholic. Ako po, isang Katoliko. Tumanda na po ako sa pagkakatoliko. Simula ng 2 taon, nagkikinig ako sa wali mo. Doon ako daw binuksan ang puso ko, nga daw nabusog. Sa kaisip ko. Ayan mga kaibigan na Katoliko, simula sa kanyang pagkabata, naging Katoliko, hanggang sa nakinig sa ating kapatid na Eli. Yung pakinig niya sa ating kapatid na Eli, doon lang siya naliwanagan, doon lang siya nabuksan sa katotohanan tungkol sa Biblia. Kasi sa Katoliko kasi mga kaibigan, wala naman po kasi talagang ituturo dyan, kundi yung mga pinapaganismong aral yung mag-sign of the cross, yung kahalagaan ng cross, yun naman, wala naman kasi, hindi ka naman talaga matututo dyan. Napakaraming nagtetestimonyo na wala talaga silang natutunan, kundi mga paganismong kultura o paganismong tradisyon ang kanilang natutunan. Kaya tingnan mo yung mga miyembro ng Iglesia Katolika, punong-puno sila ng pamahiin, punong-puno sila ng mga belief, mga kaibigan. Kasi hindi sila natuto sa katotohanan ng Biblia. Kaya nagmamadali ako kung kailan pa si Brother Eli makapunta dito sa amin, sa Iloilo.
para ako magtatanong dahil nalalaman ko kung manood ako, mabagal lang ako magbasa, pero napakinggan ko sa salita mo. Ito siguro ang totoo. Lahat ng mga reaksyon ng mga nanonood sa ating kapatid ni Eli, ganyan po lahat ang kanilang reaksyon na kapag sila po ay tumutok, miski isang video lang, yung full episode ng video, ang panuorin mo, ay talagang gaya niya, ganun din lahat ang mga reaksyon ng mga tao na sa kaunting oras lang na ako'y nanood, sabi nila, ay nakikita ko na maliwanag talaga. Yun po yung mga reaksyon nila eh. Ang pista sa amin, may disco sa gabi, may news. Ha? Kadalawang beses ay may babae akong dalaga. Nakagastos ako. Pero palagi lang second. Ang pagkain ay sabi, bisita ng Santos. Ang iba, may nagdagdag pa. Parang hindi matuloy ngayon ang pista kung walang sabong. Ang pupunta ng tao para lang sa kain kag sabong. Hindi na pumasok sa ano. Kaya nag-isip ako ng gusto. Paano kaya ito? Kung saan pang wala nga akong trabaho, doon ako na problema. Kaya sinabi ko asawa ko, saka mga anak ko, parang mapakita talaga o personal kay Brother Eli para makahingi ako ng Biblia. Minsan kasi ang Diyos ay pwede niya rin gamitin yung mga trahedya para maalala po natin ang Diyos. Kasi mga kaibigan, experience ko din yan na kung kailan wala akong trabaho ay saka din akong magkasakit, saka rin akong magkaproblema ng pangangailangan. Alam nyo kasi minsan pahintulutan ng Diyos yung mga trahedya para makilala natin siya, para ibigay natin yung buong tiwala natin sa Kanya, na yung wala na tayong makapitan, kundi siya na lang. Minsan ginagamit yan ng Diyos. Nga sa amin salita, para madagdagan ko pa ang kaisipan ko. Ngayon, Brother Eli, hindi ba masama dahil nalungkutan ko kung maghiwalay kami ng mga apo ko, sa kasawa ko, mga anak ko, dahil ito, malapit na ako mamatay, ilang taon na lang siguro, dahil 71 ako. Marami siguro akong kasalanan. Kaya nagmamadali ako kayo para makarating, para masasabi ko sa inyo kung itong mga pista namin ito at saka kung mamatay ka may misa regime, may bayad. Pagkatapos ang pare nagbibigay pa ng sobre, sponsor siya, masama lang siya. Paano kaya? Maradiri. Alam niyo po, kapatid, yung paglilingkod sa tao, walang bayad yun eh. Lalo na kung mampatay ka na, sisingilin ka pa. Sa Biblia po, walang bayad yun eh. Yung pare kasi, kung minsan mga kaibigan patay na nga yung tao, misahan lang,
Pag ipasok mo dun sa simbahan, patay na nga yung tao. Instead na sila yung tutulong dun sa namatayan, ang problema dyan, yung tao pa ang magbabayad, yung namatayan pa ang magbabayad sa pari na napakayaman. Talaga ang mga relihiyon na yan, ng mga Katoliko na yan. Pag halimbawa yung maglilingkod ang ministro sa iyo, mga ngaral, sabi po ni Kristo sa G7 ng Mateo hanggang 8, ganito. Kag wali sa nagakadto kamo, nga nagasiling, ang ginarian sang langit malapit na. Ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, ayuha ang mga aroon, tabuga ang mga yawa. Ginbato ninyo sa walay bayad, ihatag sa walay bayad. Nung inutusan po ni Kristo mga apostol mangaral, sabi niya, huwag silang kukuha ng bayad. Kaya, yung mga unang alagad, nagwali sila, nangaral sila, walang bayad. Pakinggan nyo sa 3 Juan 7. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Ilagay mo sa Bisaya. Kay sila nagpanlakatan tungod sa iya, kag wala nagabaton sing bisan ano, gikan sa mga hentil. Tanyo, hindi ho sila kumukuha ng anumang fee o anumang pakinabang nung sila ay nangangaral. Kaya dito sa atin, wala naman po kaming inihingi na, halimbawa, kagaya nito, Bible exposition. Ang katwiran kasi ni Gitgano dyan, mga kaibigan, kapag tanungin mo, ang katwiran niya dyan ay yung sinisingil daw sa simbahan kapag may namatay, may patay na ipapasok sa simbahan. Kung bakit daw magbabayad yung tao, ay pambayad daw doon sa ilaw, doon sa nagastos, doon sa mga ginamit doon sa simbahan. Pero alam nyo mga kaibigan, palusot lamang po yun. Kasi kung computein mo, sobra naman pangbayad yon mga kaibigan. At saka, kahit naman kasi hindi mo na ipanalangin yan kasi wala naman selfie. Una-una yung ginagawa nilang ipanalangin yung patay, yung ipasok mo doon sa simbahan para misaan. Ano pa ba kasi ang purpose mga kaibigan? Wala namang turo sa Biblia na ganun. Wala namang aral na ganun na bago mo ilibing yung tao ay kailangan dalhin mo sa simbahan para misaan. Meron ba ganun? Anong magagawa mo dun sa patay? Ba't kailangan pa misaan yan, mga kaibigan? Wala namang mangyayari dyan kahit misaan mo eh. Ang katwiran kasi ng mga iba para baka sakali yung kanyang kaluluwa ay mapunta sa langit. Paano mo nalaman na wala sa langit yung kaluluwa? Ba't kailangan mo pa misaan yan? Paano mo nalaman na wala sa langit? Mga kaibigan, judgmental ka kasi alam mo, hindi pumunta sa langit. Bakit? Paano mo nalaman? Yun po yung mga tanong mga kaibigan na miski hindi mo pamisaan yung patay na yan, hindi naman po utos ng Biblia na kailangan ang pamisa sa mga patay. Wala naman ganun. Para hindi ka na magbayad. Pero itong mga pari, business kasi yan mga kaibigan. Sabi nila para yung kanyang kaluluwa ay maugasan mula sa purgatorio. Paano mo nalaman nasa purgatorio yung kaluluwa niya? Hindi mo nga kilala yung taong patay At saka yung mga seminar na ganyan mga kaibigan na ginagawa ni Darwin Gitgano, ba't kayo magpabayad? Si Darwin Gitgano nga kung magpabayad sa seminar ay 1.5 kung utang 1.8. Mantakin mo yon mga kaibigan. Lalo na hindi naman namin kayo kapatid sa pananampalataya, hindi kami nang hihingi sa inyo. Nagbibigay pa po kaming Biblia, libre. Nagtutulong-tulong kaming magkakapatid, pero pag hindi kapatid, hindi ho namin hinihingan ng tulong at hindi kami nagpapabayad sa aming paglilingkod, kapatid. Kaya para sabihin nyo, mamamatay ka, magbabayad ka pa sa misa, mali po sa Biblia yon, hindi po tama yun sa Biblia. Pero salamat po sa Diyos, nagkita tayo, pareho na kasi tayong matanda, malay nyo, mauna pa ako sa inyong mamatay, makinig po kayong doktrina. Pwede pa po, Brother Risa. Sige po.
Hindi masama sa Diyos, Brother Eli. Nga naawa ako sa mga apo ko, sa mga anak ko, sa asawa ko. Ay naghiwalay kami. Sinasabihan ako ng mga anak ko, huwag natin intindihin tatay. Kay matanda na yan, iba-iba ng isip yan. Pero, nang pagkakinig ako sa paso mo, doon nabuksan ang isip ko nga diretso at saka busog ang puso ko. Kaya nakita ko, ito siguro talaga tama. Hindi masama sa Diyos. Ngahiwalayan ko mga anak ko, apo ko, at saka asawa ko nga maghiwalay ako sa kanila sa pang-Diyos noon. Hindi po kapatid, hindi naman dapat na yung kung ayaw nila sa inyo, bayaan nyo lang sila. Pero sa inyo, tanggapin nyo sila sa inyong puso. Pero kung inaayawan na nila kayo, parang itinatakwil nila kayo, okay lang po yun. Kasi sinasabi naman po ni Kristo yun eh. Nasa Gis 35 ni Mateo. Pakilagay sa screen. Kay ako, nagkari sa pagsumpong sang tawo sa iya amay, kag sang anak nga babayi sa iya iloy, kag sang umagad nga babayi, batok sa iya ugangan nga babayi. 36. Kag ang mga kaaway sang tawo, amo ang yara sa iya panimalay. Yun po sinabi ni Kristo eh. Pag tinanggap mo siya, makakaaway mo yung kasambahay mo na ayaw siyang tanggapin. Maaari asawa, anak, kamag-anak, ayaw siyang tanggapin, magkakahiwalay kayo. Eh sila po ang nananagot noon, hindi kayo, kapatid. Biyaan nyo sila, itakwil nila kayo, pero kayo, wag nyo silang itatakwil. Ganon po sa Bible. Pwede pa po, Brother Eli. Sige po. Ang ganda yung mga advice ng ating kapatid Nelly at totoo po yun mga kaibigan kasi nasa Bible po yun, binabasa niya na talagang, alam nyo, experience ko din yan mga kaibigan, na kung ikaw ay talagang gustong sumunod sa Diyos, makakaaway mo talaga yung mga relatives mo, minsan pati asawa, pati magulang, anak, kasi magkakaiba na kayo dyan ng pananampalataya, magkakaroon na yan ng away dahil sa pananampalataya. Pero dapat tama yung sinabi ng kapatid na Eli, kung ikaw alam mo na ikaw ay totoo, sana ay maging mahinaon ka na lamang po doon sa mga kamag-anak mo, sa tatay mo, sa kapitbahay mo, kung sino man mga kaibigan, talagang mangyayari yon. Sinabi ni Kristo yan sa John chapter 15 verse 18 Ngayon, ang asawa ko, membro sa simbahan. Ngayon, membro yan sa Women's League nga sinasabi. Kaya kinabati ko sa ko ng mga anak ko, kung magsimba ang asawa ko, ayaw ko sumunod. Saka mga kasamahan na, sabi, malaking kasalanan mo sa Diyos kung hindi ka sumimba. Ngayon, sabi ko, wala naman yan sa Biblia, mga women leagues ninyo na yan sa ano ninyo. Paano ako magsunod? Ay, ang paso ni Brother Eric ako, wala sa Biblia. Sabi na sa Biblia, hanapin ninyo sa Biblia. Ay, basta wala gani sa Biblia, ang inasil mo ng pare, ayaw na ako maniwala ako, Brother Eli. Ngayon, ang sinasabi ko naman, kung magsimba mo lang ako, na, maintindihan mo, Brother Eli? Sige po, naintindihan ko. Magsimba naman lang ako, napatingin-tingin ka man lang sa iba dyan, at sa kapare, kung kumuha ka ng ostyas, bakit siya lang nagainom ng bino? Ako, nagsiman ako, kukunin kami ng Seaman's Club, ng mga pare, matin kami sa mesa, kung magkain kami ng ostyas, gailila ang mga kupa.
Kasi mga kaibigan, kung bakit hindi kayo pinapainom, ayaw niya kasi baka bumaho yung inumin kapag magpalitan kayo ng pag-inom. Inom. Hindi ka kain ng usya sa roon kung wala kang bino. Dito tama ba yun? Alam nyo, mahaba pong usapan niya, pero yung sinabi nyo, nasa Mateo 26-27, pakilagay mo nga sa screen. Kag nagkuha siya sang tagayan, kag sang nakapasalamat, ginhatag niya ini sa ila nga nagasiling, inom kamo tanan sini. Kaya anong Mga pare, kasi kung ano-ano yung mga ginagawa po ninyo, mahilig pa naman kayong magpalusot. Ay nako mga kaibigan at mga kababayan, no? Sana magising po tayo mga Katoliko. kunin niya yung kopa, ginhatag niya sa ila, nagsiling siya, inom kamo tanan Sini. Inom kayo lahat. Yung kay Kristo, pinainom lahat Ganon. Maraming salamat po. Salamat po. Sige po. Ang katwiran kasi ni Gitjano dyan, kapag kumain ka na daw ng tinapay, kahit hindi ka na daw uminom ng kopa, nakainom ka na daw kapag kahit tinapay lang kinain mo. Yun ang katwiran niya. Katangahang pag-uunawa yan kasi mga kaibigan, kung ganun po pala, ba't kailangan yung pari uminom? Di pare-pareho na lang sana kayong kakain lang ng tinapay, wag na kayong uminom ng kopa. Kung ganun din lang, Gitjano, sobrang panliligaw po yung ginagawa po ninyo. Ba't kayo ay umiinom? Kumakain pa kayo? Ba't yung kinain po ninyo hindi po iisa lang? Ba't marami? Mas malaki pa nga kayo, sa inyo mga pari Ito mga kaibigan, pagtutuwid lang sa tamang nakasulat. Next. Susunod po si Santiago Fresco, isang Roman Catholic. Sige po. Salamat po. May itatanong man ako bagay sa Biblia. Sige po. Basahin ko lang po. Bakit po sa amin ni Kristo tao? Sa inyo Diyos? Kala ko Katoliko ito, parang Iglesia ni Cristo naman yung kanyang katanungan. Ano ang kang kamatuoran dira? Kasi po sa Biblia, si Kristo hindi naman siya talagang tao Nagkatawan tao po siya. Yung salitang nagkatawan tao, paano ba pagkasabi nun sa Hiligay nun? Sa 3:16 ng unang Timoteo, dyan sa Hiligay nun. Sa pagkamatuod, nagatuad kita. Dako ang tinago sang pagka-Diyos nun. Ang Diyos nagpahayag sa unod. Ginpakamatarong sa Espiritu. Nakita sang mga manugtunda. Ginwali sa tunga sang mga hentil. Gintuuhan sa kalibutan. Ginbayaw sa himaya. Yan. Dako ang tinago sang pagka-Diyos nun, ang Diyos nagpahayag sa unod. God was manifest in the flesh. Hindi po siya tao, nagpakahayag lang siya sa laman. Nahayag siya sa laman. He was manifested in the flesh. Hindi po siya talagang taong kagaya natin. Galing siya sa taas Ang tao, yung kanyang katawan. Yung pong katawan, yun ang pinaglihi ni Maria, binagbuntis ni Maria yung katawan. Tao po yun, yung katawan. Pero yung nandun sa loob ng katawan, hindi po tao yun. 2:9 ng Kolosas. Pakilagay. Kay sa iya, nagapuyo sing lawas nun ang bilog nga kabugusan sang pagka-Diyos. Yun, ang bilog, kabugusan sang pagka-Diyos, nagapuyo sing lawas nun. Doon sa kanyang katawan, nananahan yung kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya yung katawan po, yun ang tao. Pero yung nasa loob ng katawan, nagkatawan tao, Diyos po yun. Yun po si Kristo, kapatid. Hindi po tao yun.
Nakuha po nyo? Salamat. Salamat po sa inyo, kapatid. Okay, si Miss Mirasol Liboon, isang Christian. Almost more than 1 year na kaming nanonood ng asawa ko by Channel 8. So, kahit na Christian na kami, pero medyo humina yung pagbasa namin ng salita ng Diyos. So, naging malaking bahagi kayo ng buhay namin mag-asawa sa aming Christian life. Lalong-lalo na nang sabihin mo na kapag bumabasa tayo ng Bible, we have to read it very meticulously. At simula noon, nabuksan yung isip ko, tsaka tuwing magbabasa ako ng Bible, yung antok na nararamdaman ko, nawala na ho. Yung interes at tsaka pagkagutom ho sa salita ng Diyos, yun ang aking naramdaman. Salamat po sa Diyos. Iisa lang naman po ang tanong ko. Ito ho ay tungkol kay Melchizedek na medyo nakukonfuse ho ako. Kasi sabi sa Hebrews 7, si Melchizedek daw, no genealogy. Siya raw ay King of Peace. Siya rin ang highest priest. At pagkatapos, si Abraham ho, nagbigay ho siya ng kanyang 10% na kung iisip-isipin ho, nasa katawan po ho ni Abraham si Levi. Tapos, ginbless ni Melchizedek si Abraham. Sa akin lang ho, no, parang nasa isip ko, parang si Melchizedek ay naging parang si Kristo ho. Pwede ho ninyong may paliwanag ho ng mas mabuti ho. Definitely, hindi po si Kristo si Melchizedek. Ang katunayan mga kaibigan ay marami talagang ganong tsurya ng ibang mga mangangaral at ibang mga nagbabasa ng Biblia, no, na meron silang tsurya na si Melchizedek daw ay siya rin yung si Kristo dahil si Melchizedek ay wala ding umpisa at wala ding katapusan, walang kamag-anak, hindi basta lumitaw na lang kasi doon po sa Biblia, yun po yung kanilang basihan na si Kristo daw po yun. Yung mga iba, may napakinggan akong ganyan din mga kaibigan na paniniwala. Pero itong sagot ng ating kapatid na Eli ay talagang sobrang napakaganda. Hindi po siya si Kristo. Because the priesthood of our Lord Jesus Christ was likened to the priesthood of Melchizedek. There will be no point of similarity if they are the same person. Will you compare me to myself? If you are in your right senses, you are not going to compare me to myself. There will be no comparison because you are speaking of only one person. If Melchizedek is also Jesus Christ, there will be no comparison in the scriptures. But there are comparisons. First is that the priesthood that was obtained by our Lord Jesus Christ is like the priesthood of Melchizedek. Basahin natin yung Hebreos 7. Ang ganda yung logic na sinabi ng kapatid na Eli para maunawaan mo agad na talagang si Melchizedek iba si Kristo, hindi iisa. Ay ining Melchizedek, hari sang Salem, saserdote sang Dios nga labing mataas, nagsugata kay Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sang mga hari, kag nagpakamaayo sa iya. Ayan, si Melchizedek ay hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Si Kristo ba? Ano ba yung kanyang pagkasaserdote? Pakilagay sa screen. 17. Kay ginasaksi na hanungod sa iya, ikaw ang saserdote sa gihapon, suno sa paagi ni Melchizedek. Tanyo, si Kristo, saserdote ka, gaya ng pagkasaserdote ni Melchizedek. So may comparison. Hindi siya si Melchizedek, di ba? Ang katunayan hindi siya si Melchizedek, basahin natin uli yung 7, versikulo 1. Kay ining Melchizedek, hari sang Salem, saserdote sang Dios nga labing mataas, nagsugata kay Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sang mga hari, kag nagpakamaayo sa iya. Kag sa iya, si Abraham naghatag si ikapulo nga bahin sang tanan nga butang. Siya amo ang nahauna kun sayuron ang iyang ngalan, hari sang pagkamatarong. Kag niyan
siya hari man sang salim, kun sayuron, hari sang paghidait. Yes. Siya walay amay, o kun iloy, o kun kaliwatan, kag walay pamuno sang mga adlaw, o kun katapusan sang kabuhi, kundi kaangay sa anak sang Diyos. Kita nyo, kaangay, kapareho ng anak ng Diyos. Sino ba yung anak ng Diyos? Si Kristo. Si Melchizedek, kapareho ng anak ng Diyos. Hindi siya si Kristo. Hindi po siya si Kristo. Kaangay siya ni Kristo. Sa maraming bagay, pareho sila. Hari si Kristo, hari rin siya. Diba? Ngayon, merong hindi sila pareho. Alam nyo kung saan sila hindi pareho? Si Kristo may ama, may iloy. Siya walang ama, walang iloy. Ngayon, ang sabi nung iba, yung hindi nakakaintindi ng Biblia, ito raw si Melchizedek, yun daw yung Diyos Ama. Yun daw, kasi walang ama. Ang ibig pong sabihin ni San Pablo niyan, balik mo nga sa English yun, 7:3. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Isa-isahin po natin yon. Without father, walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, walang genealogy. Bakit po? Kasi ang saserdote po, nanggagaling yan sa lahi ni Levi. Strictly, nanggagaling yan sa lahi ni Levi, yung lahi ni Moises, lahi ni Aaron. Lagi pong meron silang descent o tandaan ng lahi. Hindi ka pwedeng maging saserdote na hindi ka dun sa lahi na yon. Kaya nga tawag doon, sacerdotes levitas eh. Ngayon si Pablo, naghanap siya ng record, wala siyang makitang record ni Melchizedek. Kaya nilagay niya, walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi. Pero meron yun, hindi lang nakita ni Pablo. Nang magsaliksik si Pablo, hindi niya lang nakita yung record ng mga lahi ni Melchizedek. Pero meron, tao si Melchizedek eh. Tao po yan, di naman Diyos yan eh. Basahin natin yung katunayang tao si Melchizedek. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. He's a man. Tao siya, si Melchizedek. Hindi ho siya Diyos, di siya anghel, tao siya. Kaya lang nawala yung record. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Kaya sinabi ni Pablo, sa record, wala siyang makitang ama, ina, o descent ni Melchizedek. Pero it doesn't mean na wala siyang ama't ina. Meron siya, nawala lang. Father Early, ang ibig palang sabihin, bago maging Diyos ng mga Israelites, ang ating Diyos, mas nauna pala sa pagiging tawag dito yung mga pagiging believers si Melchizedek. Hindi po. Ganito po yon. Si Melchizedek po, hari sa Salem. Tinabi naman eh. Yung pong Salem, yun ang later na naging Jerusalem. Geographically speaking. Naintindihan nyo? Ngayon, hindi po magkaka-Jerusalem na wala pa Diyos. Nauna pa yung Jerusalem. No, hindi po pwede yon. Ibig lang sabihin, kung pag-aaralan nyo Eva, kasi meron ganito eh, medyo mahaba lang. Saan po ba inilagay ng Diyos si Eva at si Adan? Sa paraiso, sa Eden. Sa Eden. Hindi po paraiso yun, sa Eden. Sa Eden. Sa halamanan ng Eden. Yung pong Eden, ang pangalan po nung lugar na yon nung panahon ni Moises. Pero nung ilagay sila ng Diyos doon, wala pang pangalan yung Eden. Tinawag ni Moises yun na Eden kasi yun ang pangalan nung panahon ni Moises. Pero nung panahong ilagay doon si Eva at si Adan, wala pa pong pangalan yung Eden. Parang ganon. Going back, kasi merong kailangan mo kasi yung biblical history. Pag hindi mo pag-aaralan po yun, ayun nga, magkakaroon ka ng mga maling haka-haka. Parang yung halimbawa, Babylonia. Ano ba yung pangalan Babylonia? May king of Babylon, may kingdom of Babylon. Yung Babylonia nanggaling doon sa salitang Babel. Nung guluhin ng Diyos yung wika ng tao dahil ayaw nilang kumalat. Ginulo. Doon po galing derive yung salitang Babylonia sa Babel. Palang yung salitang Kristiyano, nombre derivado yun eh. It was derived from the name Christ. Doon ang galing yung salitang Christian. So hindi nauna yung Christian kay Kristo.
Nauna si Kristo bago nagka-Christians, di ba? Ganon din yan. Meron ng Diyos, meron ng Kristo, meron ng lahat ng bagay. Si Melchizedek, tao, ipinanganak later. Nung nangyari siya, naging tao siya panahon ni Abraham. Ibig sabihin po, panahon ni Abraham, tapos na ang panahon ni Noe. Mas matanda po si Noe kaysa kay Abraham. Mas matanda si Noe kaysa kay Melchizedek. Tao po si Melchizedek, kaya lang hindi makita ni Pablo yung record. Kaya sabi niya, wala siyang ama, wala siyang ina, walang tandaan ng lahi. Pero naging hari siya sa Salem at naging katulad siya ng anak ng Diyos. E di hindi siya si Kristo. Nakuha niyo po punto, no? Tao po siya. Hindi siya anghel, hindi siya Diyos, tao siya. Marami pong salamat. Sige. Dahil sa mga nakita ko ho at saka na-observe ko, na-appreciate ko yung ang systematize ng inyong samahan. So, naka-decide kami mag-asawa na if given the chance, magpapadoktrina din. Salamat po. Sana loobin ng Diyos. Magkasama-sama tayo. Sige po. Okay, tawagan po natin si Mr. Bonifacio Libo on the second, isang Christian. I'm glad to meet you, sir. Gaya ng sabi ni Pedro, as evangelist, Brother Eli Soriano, sabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 15 to this English version, sabi niya, but have reverence Christ in your heart, honor Him as Lord, be ready at all times to answer anyone who asks you to explain the hope you have in you. May condition, sabi niya 16, but do it with gentleness and respect. Brother Elis Riana, kasi napakinggan ko sa ibang kapatid dito na mahigpit nyo ipinagbabawal ang pag-preach ng gospel. Brother Eli, ligid sa kaalaman nyo, higit sobrang isang taon na kikinig ako at lalo pong nagiging matapang ako na mag-preach ng gospel sa loob ng sasakyan dahil po minsan ako ay naging produkto ng patutsada kung sa Bisaya pakikinig. Katoliko ako noon dati, nagbasa ako ng Biblia at naging resulta ako nung mag-sow ng seeds na yon. Hindi alam ng dalawang Kristiyano na yon na ako pala ngayon ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Hanggang po ngayon ay patuloy ako nakikinig sa inyo at nagiging inspirasyon ko po ang to equip myself to know more about the Bible and to preach this sa mga unbeliever at lalo na ho sa iglesia na sa Christian Fellowship na kung minsan ho pati na ang pastor ay namin po ay mali-mali ang sinasalita, so minsan tinatawag din nila akong co-pastor dahil nagmi-minister din ako as a minister sa aming Christian Fellowship, as a song leader also. Parang gusto namin ng mag-asawa din na makaanib sa inyo dahil nakita namin parang walang labis, walang kulang, kompleto ang tinuturo yung blueprint talaga ang pagdating sa salita. Brother Eli, ito lang po ang tanong ko, dapat ko ba ipagpatuloy ang pag-preach ng gospel sa mga unbeliever? Alam mo, kapatid, mas hahanga ako sa iyo pag ipagpapatuloy mo. Pagka itinigil mo, hindi ako hanga sa iyo nun. Kung magpi-preach tayo, and if we are preaching the gospel or the word of God, wala namang wala namang masama ron Kaya, hindi totoo yung nauna mong sinabi na parang ibinabawal namin mag-preach sa mga public place. Alam niyo, sa katunayan mga kaibigan, tanong ko din yan kay kapatid ni Eli. Meron akong video inatenan nung buhay pa siya. Tinanong ko din yan na kung ikaw ay papasok, bawal ka na mag-preach. Pero the same, yung sinasagot niya ngayon, ganun din ang sagot ng kapatid ni Eli sa akin noon. Pero hindi ko talaga maunawaan kung ano po yung ibig niyang sabihin na hindi po bawal. Pero sa lokal, mga kapatid, ay sinasabi nila kailangan si kuya lang ang mangaral. Hindi po pwede yung iba. Kaya ito, sana may mga kapatid natin na pwedeng sumagot dyan sa akin. Kasi kay kapatid na Eli,
kung ano yung sagot niya ngayon, ganyan din ang sagot niya sa akin nung tinanong ko yan. Ay, pero nung pumunta ako sa sasabi nila, kailangan si Kuya Daniel lang daw ang dapat. Hindi ko alam, hindi ko maunawaan yung tungkol po doon. Cases, even at public utility vehicles, ang tinututulan ko, kapatid, yung magpipreach sa bus, tapos may mga kasamang kumukolekta ng pera. Yun ang tinututulan namin. Isa lang yung nagpipreach, pero 100 naman yung mga nagkukuha ng mga pera. Kahit nga hindi nakikinig, tinalagay nila ng supot no? Yun ang tutol ako, kapatid. Pero pag nagpipreach ka, enticing people to know more about the Bible, to read the Bible for themselves, investigate on what are the contents of the scriptures, you will be most welcome. You're welcome. At siguro, kung magpapadoktrina ka, mapakinggan mo yung aming doktrina, dahil sabi mo nga, you are trying to equip yourself with every knowledge that is needed in preaching the gospel. Then, you are most welcome. Tuloy mo lang, kapatid. Salamat po, brother. Isa pa kang katanungan. Sige po. Sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 27 that is appointed to man once to die and after that the judgment. Sa Lucas chapter 16 verse 19, the story of the rich man and the Lazaro na sinasabi na inihagis yung mayaman sa Hades o impyerno. Ang tanong ko kung it was a true to life story or a figurative only sang future, dahil po sa Hebrews chapter 9 verse 27 ang sinasabi diyan is it is appointed to man once to die, after this The judgment. So, after this, gusto ko lang po ma-clarify ang... How long will that after this be? No? Opo. Ganito yun. Yung after this, after death, after the appointed death, then comes the appointed judgment. When will that be? 1731 of the book of Acts, it says, because he had appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. When will the judgment be? In the appointed day of judgment. Remember, the comparison is very clear. It is appointed unto men once to die. After that, the judgment. So, if death is appointed, judgment must be appointed also. And when will that be? He hath appointed a day in which he will judge the world. So there is a coming day of judgment. That is only a day. Not 2 days, not 3 days, but a day. And that is the last day when the Lord Jesus Christ said it in the book of John chapter 5 verse 28 and 29. It says, marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So, yung judgment, pagdating ni Kristo yun, dadating yung judgment. Hindi yung pagkamatay mo, agad-agad judgment na. There is only one appointed day of judgment that will come, and that is the last day according to the scriptures. Now, but the question is, your doubt lies on this fact. Sabi mo, yung kay Lazaro, di ba? Kinuwento ni Kristo. Ang tanong mo, is that a true to life story? That is a true to life story. But that story is not yet consumed. It has not reached its finality. It is not over yet. It is happening right now. Alam mo, ibig ko sabihin doon, kapatid? Nag-umpisa yon
At matatapos yun sa katapusan ng araw, when the rich man and Lazarus will face the judgment seat of our Lord Jesus Christ, and after they have received their reward, makikita ngayon yun ang mangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan eh. Pero ang tanong mo is that a true to life story? I believe it is a true to life story. Totoo yun. Hindi naman, sa dami ng mga taong nabubuhay sa mundo, bakit naman si Kristo maghahalimbawa ng invento? Di totoo yun, ano? Hindi pwedeng hindi totoo. Whenever Jesus Christ He speaks of the truth. That is the principle. So, totoo yun. That's a true to life story. But there are other questions that will follow. Maselan yung susunod na tanong. Bakit sa Hades pala pinunta, bakit may apoy? When Hades means an ordinary grave or graveyard, ba't may apoy? Yun ang kasunod na tanong doon. At bakit gusto nung mayaman pabalikin yung isang patay para maniwala yung kanyang 5 kapatid? And you will see the time reckoning there. Sabi ni Kristo, ay hindi, kahit mabuhay pa isang patay, hindi rin sila maniniwala. Nandun si Moises, nandun ang mga propeta. Kung hindi sila maniwala, hindi rin sila maniniwala. Pero hindi time ni Moses yun. Hindi time ni Moses yun. Ang sabi ni Kristo, nandun si Moises at nandun din ang mga propeta. Nakuha mo? So, hindi definite na time ni Moises. Kasi we have the Bible. And Moses speaks in the Bible. And the prophets, all the prophets speak in the Bible. Kahit mabuhay pa yung isa sa patay, o hindi sila maniniwala sa kay Moises at saka sa mga propeta, hindi rin sila maniniwala dun sa isang patay na mabubuhay. So the story continues. It is not definitely appointed in the time of Moses nor any of the prophets. Ang sabi kasi ni Kristo, nandun si Moises at ang mga propeta. Ibig sabihin, nandun na yung teachings. Pero definitely hindi ibig sabihin personally nandun si Moises at saka nandun din personally mga propeta. Hindi naman sabay-sabay na buhay si Moises at saka ang mga propeta eh. Ang ibig sabihin niyan, nakuha mo punto ko. Opo. Sige. Nakuha mo na pala eh. Sayang lang kasi yung iba eh. Next. Maraming salamat po, brother. Salamat, kapatid. Okay, salamat. Okay, so yun po mga kaibigan, ang sagot ng ating kapatid na Eli na kung saan ay ito sana ay mapansin po ng mga Katoliko, yung mga miyembro, no? Kasi ayaw pong pansinin ito ng mga defensor at ang mga pare, no? Pero ito sana mapansin ng mga miyembro na yung mga nasa Hades, purgatorio kasi ang tawag nila dyan eh. Yung mga nasa Hades ay hindi po pwede na yung nandoon ay mapunta pa sa langit. Kung babasahin po ninyo yung Lucas chapter 16, verse 19 hanggang 32 yata yon. Ang istorya doon, yung nasa Hades, na ang tawag ng mga pari, Katoliko, ay purgatorio. Yung mga nandun, miski basahin po ninyo mga kaibigan, ito hindi po sinasabi ito ng mga pari kasi mahuhuli po sila sa kanilang kalokohang teaching, no? Yung mga nandun sa Hades, purgatorio tawag nila, ay hindi po pwede mapunta sila doon sa lugar kung asan si Lazaro. Kahit basahin po ninyo, hindi po pwede na mapunta doon. At yung nandun kay Abraham o kay Lazaro, ay hindi po pwede na sila pupunta doon kay yung mayaman, doon sa Hades. Dahil ang katwiran po ng Biblia ayon sa istorya ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon pong bangin na nakapagitan sa kanila, na yung mga nandun sa bawat panig ay hindi po pwede mapunta ron, at yung nasa Abraham bosom, hindi rin pwede mapunta doon sa Hades. Kaya yung panalangin sa mga patay na nandun sa Hades o purgatorio na tawag ng mga pare, kahit anong gawin po ninyo, hindi po yun mapupunta. Dahil mga kaibigan, may bangin. May bangin. At saka yung sinabi ng kapatid na Eli at yung nasa Biblia, mga kaibigan, na
kung ganun, sabi kasi yung mayaman, ay utusan mo na lang si Lazaro pupunta doon sa bahay namin kasi meron pa akong 5 kapatid. Baka kasi sila pupunta rin dito sa akin. Ibig sabihin yung mayaman na napunta sa Hades, no, ay meron siyang malasakit sa kanyang mga naiwang kapatid na sana siya na po yung huli na nandun sa Hades at yung kanyang mga kapatid sana ay hindi na sila makapunta sa kanya kasi alam niya na, naramdaman na niya na mahirap. Alam siguro itong mayaman, alam niya na yung kanyang mga kapatid kaya niya rin na katulad niya rin na hindi po mabuting tao. Kaya nag-aalala siya, baka pupunta din sila. Pero ang sagot ni Abraham, ay hindi po pwede, sabi niya. Miski mayroong patay na pupunta roon, ay hindi rin sila maniniwala. Andun na si Moises, andun na ang mga propeta. Na ibig sabihin, andyan na yung salita ng Diyos na dapat nilang paniwalaan. Miski hindi na pupunta doon si Lazaro. Kasi kahit pupunta si Lazaro, no, mga kaibigan, kahit pupunta, babalik sa lupa para pangaralan yung magkakapatid. Ang ipangaral din ni Lazaro, yung Biblia din, kasi yun naman talaga ang dapat malaman ng tao para maligtas. Hindi rin paniniwalaan kasi Biblia din Kaya hindi na kailangan pumunta yung si Lazaro. Andun na yung Bible, andun niya yung salita ng Diyos na dapat pakinggan at paniwalaan ng kanyang mga kapatid at ng mga tao, mga kaibigan. Di ba? Kaya yung mga turo ng mga Katoliko na miski yung patay kapag may masaniban, sabi ni ganito, napanaginipan ko na sabi niya ganito. Yung mga Katoliko kung ano-ano kasing haka ang itinanim sa mga utak ng mga kanilang miyembro, mga kaibigan At saka yung teaching nila na labag sa Biblia na yung nasa purgatorio daw, ipanalangin nila para yung kanilang kamag-anak na nasa purgatorio mapunta sa langit. Ang malaking tanong ko nga, mga kaibigan, na hindi sinasagot ng mga taga-punto por punto. Paano mo nalaman na yung tao ay nasa purgatorio? Hindi mo nga kilala yung tao Hindi mo nga kilala yung tao at hindi mo nga kilala kung saan yung purgatorio. Ba't mo ipagdadarasal yung tao para mapunta sa langit? Nasa purgatorio siya. Paano mo nalaman, mga kaibigan? At yung panalangin mo sa mga patay, hindi po yun pwede kasi wala po sa teaching ng Biblia yon. Ang pwede lang makapunta doon, nung namatay si Kristo, siya lang ang may karapatan. Kaya yung mga kamag-anak natin, kung tayo man ay duda, ipagbahala na natin sa Diyos. Huwag na nating ipanalangin pa na mapunta sa langit kasi wala na tayong karapatan doon, patay na sila. Sapagkat ang kaligtasan po, mga kaibigan, ayon po sa Biblia, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung paano ka magkaroon ng pananampalataya, doon sa Roma 10:17, kailangan makinig ka kasi sa pakikinig, doon manggagaling ang pananampalataya sa salita ni Kristo na iyong mapakinggan. So yan po, mga kaibigan, putulin muna natin dito kasi medyo mahaba na po yung oras. Ipagpatuloy na lamang po natin ito, mga kaibigan. So maraming salamat po sa lahat na nakasubaybay at nakantabay dito sa ating programang Expose the Truth. Naway nakapulot po kayo, mga kaibigan, ng napakagandang aral, kaliwanagan tungkol po sa banal na kasulatan. Maraming salamat sa lahat na nakasubscribe na at salamat din sa mga mag-subscribe pa. Hanggang sa muli po.